Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ. Kasi God made Him who knew no sin to be sin, so that in Him we might become the righteousness of God, para maging malinis tayo sa paningin ni Almighty Father. Naging simbolo si Jesus ng kasalanan. Kahit wala siyang kasalanan, hindi siya nagkasala kahit minsan. At siya ang nagpakilala sa atin kay Almighty Father. Kaya we should be forever thankful to Jesus Christ, our Savior and Redeemer. And we should also forever be thankful and grateful and forever praising our Father for being merciful, eternally merciful to us, gracious and loving. At yung tatay natin, hindi magbabago kailanman. Si Jesus, hindi rin siya magbabago. Pareho silang katangian ni Almighty Father, although magkaiba sila. Si Jesus Christ, iba siya kay Almighty Father. Si Jesus Christ, anak ni Almighty Father, only begotten Son. Nakasakasama ni Almighty Father nung create niya itong mundo. So last time we read Ezekiel chapter 36. This is about the house of Israel na papatawarin ni Almighty Father ang mga tao. So, inuulit ko ang Israel. Ibig sabihin ng Israel, siya yung naka-surpass, no, ng test. At siya ang naka-surpass ng test dito sa mundo. Kaya Israel ang tawag sa kanya, itinawag sa kanya. Ngayon, sino ang nagtawag sa kanya nun? Si Almighty Father, nagpapakilala siya sa mga tao. I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ganun si Almighty Father magpakilala sa kanyang mga anak dito sa mundo. Si Jesus Christ, hindi siya nagpapakilala, hindi siya nagbibigay ng name. Bakit siya hindi nagbibigay ng name? Nung nagpakita siya kay Abraham, hindi siya nagpakita ng name. Nung nag-wrestle sila ni Jacob, hindi siya nagsabi ng kanyang name. Kasi di ba sabi ni Jacob, "What is your name? Why are you asking my name?" So, hindi pa Jesus ang pangalan ni Jesus dahil nung pinanganak, ulitin ko na pinanganak si Jesus, kasi siya ang ating Savior and Redeemer. Binibigyan ni Jesus Christ ng kaluwalhatian si Almighty Father, kaya hindi nagpapakilala si Jesus Christ. Dahil subordinate siya ni Almighty Father, itinataas niya ang pangalan ni Almighty Father. Kaya hindi siya nagpapakilala. Hindi niya binibigay ang kanyang name. Ngayon sa Book of Revelation, nakalagay sa kanya, true and faithful. At saka may name yon na siya lang ang nakakaalam. Dahil pagdating sa heaven, iba na ang name natin. Alam natin yan, di ba? Bibigyan tayo ng bagong name ng tatay natin. Bibigyan niya tayo ng nakasulat sa ating mga noo. Merong tayong sign sa noo natin na tayo ay kanya. Kaya dito sa Ezekiel chapter 36, no? Pinapakita dito na yung mga tao ay makasalanan. Pero si Almighty Father, totoo siya sa kanyang salita. Pag sinabi niya na isi-save niya ang mga tao, isi-save niya ang mga tao. Pag sinabi niya na pagpapalain ko ang mga anak mo, pagpapalain ko ang mga anak mo. Ganoon si Almighty Father. Ginagawa niya ang mga sinasabi niya dahil meron siyang isang salita. Dahil gusto niyang malinis ang kanyang pangalan. Gagawin niya yon dahil sa kanyang pangalan.
Dahil yun ang promise niya. Ginagawa niya lahat. Dahil sa kanyang pangalan, ayaw ni Almighty Father madumihan ang kanyang pangalan. At alam din natin na mahal tayo ni Almighty Father. Gusto niya na may mga anak siya na makasama, kaya nga na tayo create. So si Almighty Father nagsiselos din siya dahil mas inuuna natin yung mga bagay dito sa lupa. So pagising natin sa umaga, ano bang inuuna natin? Nagpapasalamat ba tayo kay Almighty Father? O ano bang inuuna natin ginagawa? At sana, nagpe-pray ko na maintindihan din ninyo, no? Yung binabasa natin, na hindi lang ako ang makakaintindi, kayo rin. Kaya, binabasahan ko kayo ng Bible. Dahil mahal kayo ni Almighty Father. Kasi kung ako, pwede ko namang sarilinin to lang. Pero mahal kayo ni Almighty Father, gusto rin ni Almighty Father ma-share sa inyo yung knowledge and wisdom at kung ano ang mga mangyayari sa hinaharap. Dahil family ang turing ni Almighty Father sa atin. Pag family, wala kang inililihim, wala kang itinatago. Ganun ang family. Kaya si Almighty Father, hindi siya naglilihim sa atin. Ang hindi lang niya pwedeng sabihin, yung time ng pagdating ng second coming ni Jesus dito sa mundo. Para tayo, maging ready tayo, hindi tayo complacent, hindi tayo gagawa ng masama, tapos alam naman natin na yung time na yun ay darating si Jesus Christ, kaya doon tayo maghahabol naman ng oras para gumawa ng tama. So, gusto ni Almighty Father, maging malinis tayo palagi. Dahil si Almighty Father, yung tatay natin, malinis. At si Almighty Father, yung pagpapala, ibubuhos niya sa atin. Yung pagpapalang sinasabi rito na magiging abundant tayo, hindi tayo magiging desolate, hindi na magiging barren or dry land. Ibig sabihin nun, hindi yun material things. Kasi ang tao, ang laging tingin material things. Hindi, pagpapalain kami dito sa lupa, yayaman kami lagi dito sa lupa. Laging ganon. Ang kay Almighty Father, ang tunay na kayamanan ay sa langit. So, yung mga bagay na ini-enjoy natin dito, parang panandalian lang to. Kay Almighty Father, yung mga pagpapala niya, forever yon, for all eternity. At ang ibig sabihin nila ng i-multiply niya yung mga tao, i-multiply niya yung blessings, no? Ano ba yung mga blessings of fruits of the Holy Spirit? I-multiply ni Almighty Father yun. Yung buhay natin, no? Hindi na tayo magugutom, hindi na tayo mauuhaw. Pagkasama na natin yung tatay natin, kasi si Jesus Christ kasama natin, the living water, the bread of life. Akala ni Satan or ni Eve, ng evil one, nanalo na siya. Dahil sinakop niya ang mga tao. Dahil sa kasalanan natin, nagpaudyok tayo or we gave in to the desires of our flesh. Pero si Almighty Father, isa-save niya tayo. Dahil yon sa kanyang pangalan. Kaya niya tayo isa-save. Promise niya yon. Tutuparin niya yon. Promise niya yon sa mga ninuno natin. Matagal ng panahon, ano, yung kay Abraham, Isaac, and Jacob. So, hindi natin alam ngayon kung sino ba sa atin. Meron ba tayong lahi ni Abraham, ni Isaac, or ni Jacob.
No? Hindi naman kasi natin alam na baka yung kaninununuan natin galing sa Egypt, ganon, or galing sa Arab nations, or galing sa Israel. Hindi natin alam kasi nga, nagkalat na yung mga tao, or galing sa Phoenicians, no? Sumerians, na galing din yon sa kay Almighty Father, no? Yung mga Sumerians, mga Phoenicians. So, kung may lahi kayong British, may lahi na rin kayong Shemites. Hindi nyo alam yon. So, ngayon alam na ninyo, no? Kung may lahi kayong British, yung sa inyo galing yung alphabets, mga Phoenicians ang nag-invent nun. Sila ay sakop ng Tyre, T-Y-R-E, na nasa upper part ng Israel. Kaya tayong lahat ay magkakapatid. Nagkakaiba lang ang kulay natin, no? Nagkakaiba lang ng salita. Pero magkakapatid tayong lahat. Dahil iisa ang nagbigay sa atin ng hininga. Bigyan tayo ng hininga ni Almighty Father. He breathed onto Adam, or si Adan, binigyan niya ng breath, no, para mag-beat yung heart niya. At nakuha natin yon dahil yun sa tatay natin. Kaya isa ang tatay natin. Pero kung gumagawa tayo ng masama, yung tatay natin mabuti, tapos gumagawa tayo ng masama, umiba ka na ng tatay, nag-iba ka na ng tatay. Hindi na ang tatay mo is Almighty Father. Iba ka na kasi ang sinusunod mo. Ngayon kung hindi ka rin niniwala kay Almighty Father, iba na rin ang sinusunod mo, hindi na rin si Almighty Father ang tatay mo. So, ang gagawin ng Almighty Father, i-gather niya tayo sa isang place. Doon niya tayo ilalagay sa lugar na maraming tubig, no? At malinis. Bibigyan niya tayo ng bagong puso at bagong spirit. Iba ang spirit sa soul. Yung spirit, may bad spirit, may good spirit. So, ang bibigay sa atin ng Almighty Father, syempre, ay Spirit that comes from the Almighty Father. At yun ay ang Holy Spirit sa puso natin. At hindi na magiging hard as stone ng heart natin, kundi heart that comes from our Father. Magiging flesh na ilalagay ng Almighty Father ang Spirit niya sa atin para sundin natin siya. Kanyang mga statutes and judgments, i-acknowledge natin. Tapos pag nangyari yun, maalala natin yung mga kasalanan natin. At pag naalala natin yung mga bagay na kasalanan natin, tapos pinatawad tayo ni Almighty Father, mas lalo natin siyang papurihin. Kayo ba ganun yun, ano? Sa sobrang dami ng kasalanan natin, may isip natin na hindi tayo worthy para patawarin. Pero lalo nating sasambahin yung tatay natin. Thank you, Lord, kahit makasalanan ako, pinatawad mo ko, nilinis mo ko. Kaya yung mga taong mas maraming kasalanan, yun ang mas lalong naninikluhod kay Almighty Father para magpasalamat. Yung mga tao na nagsasabi na wala akong kasalanan, malinis akong tao, diretso akong maglakad, maayos akong tao, kaya mahal ako ni Almighty Father kasi namimigay ako ng mga pagkain sa mga tao, hindi ko sila sinasaktan, maganda ang mga grades ko sa school, nag-philanthropist ako. Sa pagsasalita natin ng ganon, that's pride. Kasalanan yon. Kaya, hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Dahil yung mga bagay na hindi natin magagawa yun kung walang tulong ni Almighty Father.
Si Almighty Father, lahat na nagbibigay sa atin ng blessings, araw-araw. Lahat ng tinatamasa natin. Yung air, yung sun, yung mga kinakain natin, yung tubig, yung mga na-experience natin everyday na mga magagandang bagay. Galing kay Almighty Father yon. Kaya darating din ang New Jerusalem dahil i-rebuild ni Almighty Father ang nasirang city. No, sa Book of Revelation, alam natin na masisira ang mundo. Dahil sa mga ipapadala ni Almighty Father, i-allow ni Almighty Father yung mga calamities. Dahil kasamaan ng tao. Sa pride ng mga tao. Sa kanilang mga blasphemous words about our Father. Bibigyan ni Almighty Father ang sarili niya ng justice. And also, bibigyan din niya ng justice yung mga tao na pinatay. Bibigyan ni Almighty Father ng justice. Dahil yung mga taong pinatay sa pangalan ni Almighty Father, faithful sa Kanya yon. Bibigyan ni Almighty Father ng justice yon. Hindi pa babayaan ni Almighty Father ang Kanyang mga tao, mga nagmamahal sa Kanya. So, dito na tayo, no? Basahin natin, yung Ezekiel chapter 37. So, dito sa Ezekiel chapter 37, nakakita ng vision si Ezekiel. Inallow ni Almighty Father na makikita si Ezekiel ng vision. Alam naman natin, di ba, ang ibig sabihin ng vision? Kahit gising ka, makakakita ka ng vision. Pag nagpe-pray ka kay Almighty Father. Hindi ko alam kung paano nyo ma-experience yon. Sometimes, sa dreams, nakikipag-usap si Almighty Father. Ipinapakita niya sa dreams. Ngayon, ang mga visions, may mga literal na meaning yon, pero meron pang mas malalim na meaning yon, no? Na deeper meaning. Kagaya nito, no? Basahin natin. Ezekiel chapter 37. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord. So, idinala si Ezekiel ng Holy Spirit, ipinakita sa kanya ang isang vision. And set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Sa kanyang vision, nakakita siya sa isang valley. Sa gitna ng valley. Alam naman natin, di ba, yung valley, di ba? Malawak yon pag sinabing valley. Na lugar. So, meron yung mga hills and mountains, rivers, of flowing waters, streams, iba-ibang forms of land and water. Yun ang valley. So, yung valley na yon, gitna yon ng hills or mountains. Magkabilang mountain, tapos yung valley sa ilalim, patag yun. Doon naninirahan yung mga tao sa valley. Parang yun ang city. Tapos yung mga hills and mountains, yun ang parang rural area. So dito sa valley, pinakita kay Ezekiel ang vision. Yung vision, gaya nung kay Paul, gaya nung kay Peter, gaya nung kay John, gaya nung kay Isaiah.
i-expound ko lang, no, kung ano yung vision. Kasi baka hindi niya naiintindihan. Hindi ba na niya naiintindihan yung vision? Ha? Kagaya nitong si Paul, nakita niya yung vision, si Jesus. Si Peter, nakakita rin siya ng vision na tanggapin lahat ng mga animals, any four-footed animals, na ipresent sa kanya, pwede niyang kainin. Vision yon. 3 times ipinakita kay Peter, at 3 times sinabi ni Peter na ayaw niyang kakain ng mga bagay na ipinagbabawal ni Almighty Father. No? Vision yon. Ito namang si John the Evangelist, yung vision naman niya is yung sa Book of Revelation. Pati itong si Isaiah, may vision din siya. So, meron silang gifts of prophecy. At meron din silang gifts of discerning. Halos konti lang ang diferensya, no, ng gifts of discernment sa gifts of prophecy. Kasi itong prophecy, it's future. Yung nangyari kay Peter, yung si Ananias, tsaka kay Sapphira, niloko nila ang Holy Spirit. Paano nalaman ni Peter na niloko nila ang Holy Spirit? Kaya pinatay si Ananias, tsaka si Sapphira. So, merong gifts of discernment kasi tapos na eh. Nangyari na yung panloloko ni Ananias tsaka ni Sapphira sa Acts chapter 5 verse 9 up to 10. So, discernment naman yon na binigay ng Holy Spirit, no, sa mga apostles para malaman nila kung ang spirit ay bad spirit or good spirit. Gifts of discernment yon ng Holy Spirit. Differentiate ko lang, ano. Ulit natin. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley. It was full of bones. Doon sa valley, punong-puno ng bones. Punong-puno ng buto. Anong buto yon? Buto ng tao, carcasses. No? Walang laman, buto lang. Dry bones. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. Sabi ni Ezekiel, kitang-kita niya, naglakad siya, left and right, nakikita niya, puro mga dry bones. Pag nakitang dry bones, ibig sabihin mga patay na tao, yun, wala nang buhay yon, no? Patapon na, wala nang kwenta. Ay, kakaintindihan tayo. Di ba gano'n naman mga dry bones? Minsan, di ba, yung mga undertaker or sepulturero, patapon-tapon na lang ang mga buto sa sementeryo. Nakikita niyo ba? So, wala nang silbi. Dry bones na kasi. They were very dry. Sa open valley. So, madami. Kalat. And dry bones. Verse 3, and he said to me, Son of man, can these bones live? Sabi ni Almighty Father, mabubuhay ba itong mga buto na to, buto ng tao? Mabubuhay ba sila? Ezekiel, son of man. Ang sagot ni Ezekiel, so I answered, O Lord, you know, ikaw lang ang nakakaalam, Lord, kung mabubuhay sila. Sa verse 4, again, he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Inutusan ni Almighty Father
si Ezekiel na mag-prophesy sa mga bones, pagsabihan ang mga bones ng Word of God, no? Bigyan ng warning. Vision to, no? Parang it doesn't make sense, no? Kasi dry bones tapos magpa-prophesy ka. Ganun kasi ang vision. Pero may ibig sabihin nga yun, underlying meaning na importante. And say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you and you shall live. So dry bones na, mabubuhay pa rin. Magkakaroon pa rin ng hininga. Sabi ni Almighty Father sa mga dry bones, I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Lalagyan kita ng mga ligaments and tendons, sabi ni Almighty Father, at lalagyan kita ng flesh. Magkakaroon ka ng flesh. Magkakaroon ka ng skin. At bibigyan kita ng hininga at ikaw ay mabubuhay. Nang sa ganon, malalaman mo na ako ang Diyos. So, ang dry bones, symbolizes ito yung mga tao na lugmok na sa kasalanan. Dahil pag tayo ay makasalanan, considered na tayo na patay. Wala nang pag-asa sa buhay, wala na tayong hope. Bulok tayo. Walang kwenta, walang silbi, ganun ang dry bones, di ba? Walang kwenta, walang silbi, not valuable, patapon na, tinatapon na lang ang dry bones, or kung baga, papapatayin na lang yung tao na yun, dahil makasalanan to, papatayin na lang to. Alam niyo yung papatayin, wala nang silbi, kundi ang dapat na lang mangyari sa kanya ay patayin, or ipakain sa crocodile, mga ganong tipo. Yun yung, ito pa, tsaka pag dry bones, binabaliwala, no? Hindi importante. Inaayawan ng tao. Gusto mo ba may dry bones kang kasama? Inaayawan ng tao yon. Iniiwasan, binabasura, pinapaalis, pinapalayas, rejected, abandoned, ano pa? Dry bones eh. So, ano na ang gagawin mo? Wala nang pakinabang, walang silbi. Pero kay Almighty Father, kahit dry bones, kahit walang silbi, importante sa Kanya. Walang imposible kay Almighty Father. Magagawa ni Almighty Father ng paraan. Lahat ng bagay. Thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you and you shall live. Magkakaroon ka ng ligaments, tendons, flesh, skin mo. Tapos magkakaroon ka rin ng hininga. Ibig sabihin, dry bones na yun ha. I will put sinews on you and bring flesh upon you, cover you with skin and put breath in you and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. So verse 7, so I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. So, dahil nga sa walang mga sinews, sinews is ligaments and tendons, no? So, yung mga bones na yun, hiwa-hiwalay na. Ngayon, nung nag-prophesy si Ezekiel about the goodness of God, na magsisi sa kasalanan, na masasave pa sila, may pag-asa pa sila. Yung mga bones na yon, nakarinig si Ezekiel ng noise. Di ba pag ang mga bones gumagalaw, matunog yon? Baka sabihin nyo, horror ba to? Hindi horror to. Ha? Vision to, na nagsisimbolize sa mga tao, na ang tao bulok, makasalanan. Pero may pag-asa pa tayo. Kaya dito, suddenly a rattling and the bones came together, bone to bone. So, yung bone, nag-connect na sa tamang kalalagyan na bone. Nung nag-prophesy si
Ezekiel, indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Wala pang hininga. Anong ibig sabihin ng wala pang hininga? Buo na yung tao. Yung dry bones, nagkaroon ng flesh, nagkaroon ng sinews, nabuo na siya. Pero wala pa siyang hininga. Anong hininga yon? Sa verse 9, also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds of breath and breathe on this slain, that they may live. Breath, hininga, para mabuhay. Ano ang kailangan natin para mabuhay? Ang spirit ng tatay natin, the Holy Spirit. Yun ang nagbibigay buhay sa atin, ang Holy Spirit. Kaya mag-prophesy ka, Ezekiel, para malagyan ng Holy Spirit ang mga tao. Saang lugar galing man, no? Malalagyan ng spirit itong mga taong namatay, dating bone, nagkaroon ng flesh, at sila ay mabubuhay. Mabigyan ng buhay, mabigyan ng buhay. Dahil pag wala sa atin ang Holy Spirit, kahit buhay tayo, we are already considered dead. Dahil dalawa lang naman yan good spirit and bad spirit. So nasaan tayo ngayon? Sa tingin niyo, saang estado kayo ng buhay ngayon? Nasa good spirit ba kayo or nasa bad spirit? Kasi ang soul natin, it came from the Father. Ngayon, nasa sa atin na lang yun kung we allow the Holy Spirit to come into our lives, to enter us, or if we allow the bad spirit to control us. No? Pero yung soul natin, intact. Kaya nga, flesh, and then the Holy Spirit, or the Spirit, and then the soul. Yung Holy Spirit ang nagtuturo sa atin na gawin ang tama ng naayon sa kagusto ni Almighty Father. Para nang sa ganon, ang soul natin ay masave. So verse 10, so I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Nabuhay yung mga dry bones, nagkaroon ng breath, nagkaroon ng flesh, tendons and ligaments. Tumayo. At sila ay napakadami, dahil napakadaming patay or napakadaming dry bones siya nakita, di ba, sa valley. Ngayon, yung napakadaming dry bones na yun, naging tao na nabuo sila. An exceedingly great army. Ngayon, dito sa Revelation, chapter 19, verse 14, and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on white horses. So, itong mga tao na dry bones na ibig sabihin ay makasalanan at nawalan ng pag-asa, pero isinave ni Almighty Father, sila ngayon ang great army. So tayo, great army tayo. Dati tayong dry bones, wala na tayong pag-asa sa buhay. So verse 11, then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Hindi lang, pag sinabing these bones are the whole house of Israel, itong mga buto na to ay ang buong house of Israel. Hindi lang to yung country na Israel. Kasama dito yung mga Gentiles. Kasi inuulit ko, yung ibig sabihin ng Israel, those who struggled with God and prevailed. Yun ang ibig sabihin ng Israel, di ba? So tayo, in this world, we are struggling. But with the help of God, napagtatagumpayan natin yun, we prevail the tribulations and trials in this world. Kaya, tayo ay kasali sa House of Israel.
Indeed, they say, our bones are dry, our hope is lost, and we ourselves are cut off. Tayo, no? Wala na tayong pag-asa sa buhay. Tayo, ang spiritual life natin, dry na. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Naliligaw na tayo. So, surely, mapupunta tayo sa eternal damnation, pero sinave tayo ng tatay natin. We ourselves are cut off. Ibig sabihin, na-cut off na tayo sa tamang landas. Okay? Pero, ibinalik tayo uli sa right path ni Almighty Father. Verse 12, therefore prophesy and say to them, thus says the Lord God, behold, O my people, I will open your graves and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Oh, ano na naman yung land of Israel? Is it the country Israel? No, it's not. No? Ito yung bagong land na ibibigay ni Almighty Father sa atin. Sabi ni Almighty Father, behold, O my people, I will open your graves. Iaalis ko kayo sa isang lugar kung saan kayo nakatali or nakakulong or imprisoned. Or kung ano man ang nag-hinder sa inyo to do the right thing, to do a righteous act. Tatanggalin ko kayo doon, i-ano ko kayo, I will free you. Ibig sabihin nito, and cause you to come up from your graves and bring you into the land of Israel. Papakawalan ko kayo, papalayain ko kayo, nang sa ganon makapunta kayo sa land of Israel. Ano yung land of Israel? Sa kingdom of the Almighty Father and Jesus Christ. Kasi we were imprisoned because of sin. Bondage of sins. Kaya nga nakalagay dito sa Revelation chapter 20 verse 13, no? Yung sa early part, the sea gave up the dead who were in it. So ito yun, I will open your graves. So nakikita ninyo na nagbabanggit tayo sa Book of Revelation, na nakikita rin natin sa Book of Ezekiel. Verse 13, then you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves, O my people, and brought you up from your graves. Makikilala ninyo na ako ang Diyos nyo. Pag pinakawalan ko kayo, I will free you, sabi ni Almighty Father. I will put my spirit in you, yung Holy Spirit, and you shall live, and I will place you in your own land. Bibigyan ko kayo ng sarili ninyong lugar. Then you shall know that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. Nang sa ganun malaman ninyo na sinabi ko to at gagawin ko to. Lahat ng sinasabi ni Almighty Father, ginagawa niya. So ito, mangyayari to. No? Hindi pa nangyayari sa ngayon, pero mangyayari to. Ibibigay ni Almighty Father ang kanyang Holy Spirit sa atin, at tayo ay mabubuhay, at tayo ay titira sa kanyang lugar. In my Father's house are many mansions, sabi ni Jesus. Totoong maraming mansion or castle. Ang tingin ko castle. Pero tama si Jesus, mansion, kasi nga doon siya nakatira, kaya mansion ang tingin niya. Pero ako dahil bagong kita ko lang, ang tingin ko castle, crystal, nag-shine, may brilliant, makinang. Yun ang nakita ko. Dito tayo sa verse 15. Again, the word of the Lord came to me saying, as for you, son of man, take a stick for yourself and write on it. Ikaw naman, Ezekiel, kumuha ka ng isang stick. Sulatan mo ito. For Judah and for the children of Israel, his companions,
Then take another stick and write on it, for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions. So, dalawang stick ang kukunin. Ang isang stick for Judah and the children of Israel and his companions. Okay? Ngayon, yung pangalawang stick naman, for Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions. Nakikita niyo yung difference? Children of Israel and the house of Israel. Si Judah, children of Israel ang kasama niya, no? So pag sinabing Judah and for the children of Israel, ito ay mga Jew. Nakasegregate kasi yung pinanggalingan na lineage ni Jesus Christ. Tapos, yung mga Gentiles naman, dito naman tayo sakop kay Joseph. For Joseph, the stick of Ephraim, and for all the house of Israel, his companions. Dito tayo ngayon kasama sa Joseph and stick of Ephraim, and for all the house of his companions. And for all the house of Israel, his companions. Ngayon, dalawang stick yon, sabi ni Almighty Father. Ang gagawin mo, Ezekiel, then join them one to another for yourself into one stick, and they will become one in your hand. Dalawang stick, ipagsamahin mo sa iyong kamay at magiging isang stick lang yon. Sabi ni Almighty Father, so symbolic na naman ito sa kanyang vision. Anong ibig sabihin nito? Di ba nakakita ng vision si Peter? Anong vision ang nakita ni Peter? Sa book of Acts to, no? The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray about the 6th hour. Then he became very hungry and wanted to eat. But while they made ready, he fell into a trance. Gaya ni Ezekiel fell into a trance just like Paul. I mean, rather, Peter, no? Sorry, it's Peter. Pero Paul fell into a trance also. Pero si Peter muna pag-usapan natin. And so heaven opened, and an object like a great sheet bound at the four corners descending to him and let down to earth. In it were all kinds of four-footed animals of the earth, wild beasts, creeping things, and birds of the air. And a voice came to him, "Rise, Peter, kill and eat." But Peter said, "No, not so, Lord, for I have never eaten anything common or unclean." And a voice spoke to him the second time, "What God has cleansed, you must not call common." This was done 3 times, and the object was taken up into heaven again. So 3 times yung vision na yon na inaaya si Peter kumain ng mga four-footed animals and creeping things, no? Creeping animals. Pero ayaw kumain ni Peter. Pati mga wild beasts and birds of the air pwedeng kainin. Ang ibig sabihin nito, kung ano yung bagay na hindi pwede, pwede na. Gaya ng ang mga Gentiles ang pinatutungkulan dito. Okay? Na ang Gentiles ay kasama sa house of Israel under kay Joseph. Nagkakaintindihan ba tayo? O, ito pang isang sample, no? Si Jesus naman nagsabi nito sa John chapter 4 verse 23. But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. True worshipers ang hinahanap. Whether you are a Jew or a Gentile, true worshipers ang hinahanap ni Almighty Father. Meron pa rito, no? Sa Galatians chapter 3 verse
28. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free man. There is neither male nor female. For you are all one in Christ. Kaya nga naging one stick yung hawak ni Ezekiel. Wala nang pagkakaiba sa Jew or sa Gentile. So, nasa prophecy yon. Isa pa, no? So, Romans chapter 10, verse 12. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on Him. Wala nang pagkakaiba yung Greek at, yung Jew at Greek, kasi yung Greek, Gentile siya nakasali, no? Pero, Greek to, pero Gentiles, dito tayo kasali sa mga Gentiles. Kaya tayo, ngayon, yung House of Israel at saka Children of Israel, magiging iisa na. Lahat tayo, tinatawag ni Almighty Father. Dito mas maliwanag dito. Sa Ephesians chapter 2 verse 14 to 22. For He Himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Wala nang separation, wala nang distinction. Having abolished in His flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create in Himself one new man from the two, thus making peace, and that He might reconcile them both to God in one body through the cross. Kaya nga dito binabanggit din dito ng mga Gentiles, now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets. So, naiintindihan natin to, no? Na yung isang stick, naging isa, yung dalawang stick, naging isa na lang. Kasi, dati, ang nasisave lang ay yung mga Jew. Kasi doon nakapromise si Almighty Father. Pero, ngayon, ay kasama na ang mga Gentiles. Tayo yon sa New Covenant. Pero, sa Old Testament, meron ding na-save na kahit hindi siya Jew. Ang na-save ay si Nebuchadnezzar. Kasi naging follower siya ni Almighty Father eh. So, meron tayong hindi alam sa Old Testament na kahit hindi siya Jew, nasa-save siya. Okay? Tuloy natin sa verse 18. And when the children of your people speak to you, saying, will you not show us what you mean by this? Say to them, thus says the Lord God, surely I will take the stick of Joseph, which is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel, his companions, and I will join them with it, with the stick of Judah, and make them one stick, and they will be one in my hand. I-explain ni Ezekiel sa mga tao, magiging isa na. Hindi na magiging dalawa, wala nang distinction, wala nang pagkakaiba, kundi pare-pareho na Gentiles and Jew. Hindi ko lang alam kung yung mga current Jewish people ngayon, alam ito, no? Pero, ang alam nila ay si Jesus ay hindi pa dumarating. Hanggang ngayon, pinag-pray nila si Jesus na dumating, na ipanganak. Hindi pa nila alam. Kasi nga, dun sa napag-aralan na natin, di ba? Nabasa na natin na nagsinungaling yung kanilang leader. Nung pinapatay nila si Jesus, nagsinungaling ang kanilang leader. Na sinabi, ninakaw si Jesus, kaya nawala. Hindi nabuhay. So, kasinungalingan yun.
Kung sila ay nagsinungaling, sino ngayon ang naghahari sa puso nila? Kung hindi nila matanggap yung sinabi ni Almighty Father na, "This is my beloved Son, listen to Him." Kung hindi nila matanggap yon, sino ang sinasamba nila? Dahil si Almighty Father na nag-utos nun. Hindi na recognize si Jesus. Dahil lang akala nilang darating na Savior galing sa mayamang angkan na mataas ang pinag-aralan. Dahil ang tao tumitingin sa mga material things dito sa mundo, hindi na nakikita yung heavenly things, yung heavenly blessings. Hindi nakikita ng tao yon. Akala ng tao matalino na sila, pero hindi. Mas matalino si Almighty Father. Sa verse 20, "And the sticks on which you write will be in your hand before their eyes." At yung stick na gagamitin pag ikaw ay nagsulat, nagagamitin mo sa iyong pagsusulat, ay nasa sa iyong kamay at yun ay makikita nila. So, sino ang nagbuklod? Ng Jew at ng Gentile. Si Jesus ang nagbuklod ng Jew at ng mga Gentile. Kaya marami tayong ipagpasalamat kay Jesus Christ. Kasi siya yung stick na parang glue, no? Na nagbabind sa atin at sa mga children of Israel. So tayo ang house of Israel. Nagbabind sa children of Israel at sa house of Israel. Verse 21, "They say to them, Thus says the Lord God, surely I will take the children of Israel from among the nations wherever they have gone, and I will gather them from every side and bring them into their own land." Inulit na naman ni Almighty Father, "Dadaling ko sa kanilang sariling lugar ang aking mga anak, ang children of Israel." So tayo ay kasali na rin sa children of Israel. Anak tayo ni Almighty Father. So kahit saang lugar tayo, titipunin tayo ni Almighty Father, kahit kalat tayo sa buong mundo, magkakaroon tayo ng bahay. Doon tayo iko-gather ni Almighty Father. Ito yung sinasabi ng iba na hindi, nagpupunta na, bumabalik na sa Israel yung mga tao, nagagather na. Darating na si Jesus. Hindi yon, mali ang kanilang interpretation. Pag nag-gather ang mga Christians sa isang lugar, Gentile or Jew, God will let that happen. Sa verse 22, "And I will make them one nation in the land." Magiging isa lang ang nasyon sa mundo, sa isa lupa. "On the mountains of Israel, one king shall be king over them. They shall no longer be two nations." Iisa ang maghahari sa kanila. Hindi dalawa. Hindi na sila dalawang nasyon, kundi iisa na. Kasi dati, di ba, ang naghari ay si David and then Solomon. And then after Solomon, yung anak niya naging hari. And then yung kay sa Israel naman, nagkaroon na ng iba pang hari. Ngayon, hindi na. Magma-merge na. "Nor they shall be divided into two kingdoms again." Kaya Gentiles and Jew, magiging isa na tayo. Anak ng Diyos tayo. At iisa ang ating hari. "They shall not defile themselves anymore with their idols." Magiging malinis na sila. Natuto na sila ng leksyon nila. Napatawad na sila sa kanilang kasalanan. Binuhay ko na sila, binigyan ko na sila ng flesh and new spirit.
nor with their detestable things, nor with any of their transgressions, but I will deliver them from all their dwelling places in which they have sinned. Papatawarin ko sila. Kung saan man sila nagkasala, kung saan man sila nalugmok, papatawarin ko sila. Sabi ni Almighty Father, and will cleanse them. Then they shall be my people, and I will be their God. At pag malinis na sila, sila ay aking magiging mga tao. At ako ang kanilang Diyos. Yung Diyos natin napakabait. Hindi madaling magalit ang Diyos natin. Pero may nababasa natin dito sa Bible, nagagalit siya. Nagagalit si Almighty Father pag napupuno na siya. Napagmahal yung tatay natin, pero nagagalit din siya. Dahil sa mga kasalanan natin, kadumihan natin. At kaya siya nagagalit dahil mahal niya tayo. Nasasaktan siya, kaya siya nagagalit. Sinasaktan natin siya. Hindi natin siya dapat saktan dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Siya ang ating Diyos. Siya ang ating tatay, pero sinasaktan natin siya. Binabaliwala natin siya. Paano hindi siya magagalit? Binabastos natin siya, binabastos natin yung mga tao na sumusunod sa kanya. Paano hindi siya magagalit? Verse 24, David, my servant, shall be king over them. So, nung time na to, wala na si David, no? Nakabalik na kay Almighty Father, nag-rest na kay Almighty Father. Kaya, sino tong David na binabanggit? Etong David, my servant, syempre, hindi to si David, kundi to si Jesus. Okay? Dahil galing siya sa lineage ni David. And they shall all have one shepherd. Siya ang king, si Jesus, at siya rin ang shepherd. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. Gagawin nila lahat ng aking nag-uutos, magiging maayos sila, magiging righteous sila. Sabi ni Almighty Father. So verse 25. Balikan natin, no? So, makikita dito ito, iisa ang shepherd. Hindi madami, iisa. Si Jesus Christ yun. Hindi yung leader ninyo, ng kulto ninyo. They shall also walk in my judgments and observe my statutes and do them. Verse 25, Then they shall dwell in the land that I have given to Jacob, my servant, where your fathers dwelt. Ngayon, tayo ay maninirahan sa lupain na ibinigay ni Almighty Father kay Jacob. At kung saan naninirahan yung ating mga ninuno na nagtitiwala kay Almighty Father. Saan ba naninirahan si Jacob na nagtiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ? Sa heaven. Yon ang land kung saan tayo maninirahan. And they shall dwell there, their children and their children's children forever. Forever tayong maninirahan sa lugar ng ating hari at tatay. And my servant David shall be their prince forever. So binanggit na naman si David na ito ay hindi talaga si David, name lang ni David to, kundi yung lineage ni si Jesus. Okay? Si Jesus ang prince forever. So binabanggit dito sa verse 24, David my servant shall be king over them. And then dito sa 25, binabanggit dito sa latter part, my servant David shall be their prince forever. Si Jesus ang mag-oversee, siya ang king. Okay? At siya rin ang prince, si Jesus. Kasama natin si Jesus. Verse 26, Moreover,
I will make a covenant of peace with them, and it shall be an everlasting covenant with them. Everlasting covenant. Ang ibibigay sa atin ni Almighty Father. Yung inheritance natin, everlasting. Hindi matatapos. I will establish them and multiply them. Ano itong ibig sabihin na I will establish and multiply? Magiging stable sila at I will multiply them. Multiply means magiging fruitful, abundant. Magta-thrive tayo. Kasama natin si Jesus, saka si Almighty Father. Hindi na tayo kukulangin, hindi satisfied na tayo, everything na kailangan natin, love, joy, peace, andito na lahat, yung pangangailangan natin, ibibigay ng tatay natin sa atin. Hindi tayo mauubusan, hindi na magswaswapangan ng mga tao. Magbibigayan, magmamahalan. Ito yung lugar na ibinibigay sa atin ng tatay natin. I will set my sanctuary in their midst forever. Ano ba yung sanctuary? Sa kanilang harapan, sa kanilang midst, sa kanilang lugar. Yung sanctuary ko, nandun forever. Ibig sabihin, for all eternity. Ano ba yung sanctuary? Refuge, protection, shelter, haven, safe house. So safe tayo kay Almighty Father forever. He is our refuge forever, our protector forever, our shelter, our haven, our safe house. Yung tatay natin, nurturer, protector, and all na hindi na tayo masasaktan. Hindi na tayo maabot ng mga evil spirits and principalities of this world, kasi protektado na tayo ng tatay natin. Kasi papatawarin niya tayo sa kasalanan natin, iibahin niya tayo, babaguhin niya tayo, bubuhayin niya tayo, magkakaroon tayo ng bagong pag-asa. Verse 27, my tabernacle also shall be with them. Indeed, I will be their God, and they shall be my people. Ano yung tabernacle? Yung tabernacle ni Almighty Father ay nasa sa atin din. Ano yung tabernacle? Yung tabernacle ay isang etymology nun ay hut or a house. And also, meaning a covering. No? Iko-cover tayo ng tatay natin. Kasama natin siya. Hindi niya tayo iiwan. Yung tabernacle niya, yung place of worship, ang gagawin natin doon, sasambahin natin siya, papasalamatan natin siya. Makakasama natin yung totoong family natin. The nations will also know that I, the Lord, sanctify Israel. Lahat ng tao malalaman na ang mga chosen people of God, they are sanctified by the Almighty Father. Kaya hindi na tayo masasaktan. Ano ba yung sanctified? Malalaman ng mga tao na sanctified tayo by the Almighty Father. Consecrated, made holy, blessed, set apart, anointed, ordained. Yun ang ibig sabihin ng sanctified. We will be set apart from others dahil tayo ay kanyang mga anak at poprotektahan niya tayo forever, for all eternity. Hindi niya tayo pababayaan. Ito ang promise ni Almighty Father sa atin. Ulitin ko, dati tayong
buto lang. Walang pag-asa sa buhay dahil baka kasalanan tayo. Nawala tayo ng tamang landas. Nawalan tayo ng hope. Pero, binuhay tayo ng tatay natin. Binigyan niya tayo ng bagong ligaments, tendons, and flesh. Dahil narinig natin ang kanyang mga warnings, narinig natin ang kanyang mga salita, narinig natin na mahal niya tayo. At ibibigay niya sa atin ang Holy Spirit. Nang sa ganun mabago rin ang puso natin, mabuhay tayo. At mabuhay tayo ng para sa Kanya. At tayo ngayon ay tatawaging army of our Lord Jesus Christ and the Almighty Father. Ngayon, dahil dalawang stick, no? Dati dalawa. Children of God, tsaka Children of Israel and House of Israel. Jew and Gentile, mapapag-isa na dahil kay Jesus Christ. At si Jesus Christ ang ating magiging King and Prince. Siya ang mag-oversee sa atin. Siya ang mamumuno sa atin. Si Almighty Father, tatanggalin niya sa atin ang bondage of sin. He will free us from anything that hindrances us from doing His works. Hindrance of having faith in Him. Ilalagay niya tayo sa kanyang lugar, sa kanyang New Jerusalem. At hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo pababayaan. Paprotektahan niya tayo. Ito ang plano ni Almighty Father at ito ang kanyang sinabi. At kung ano ang sinabi ni Almighty Father, mangyayari ito. So ano ang dapat natin gawin? Magtitiwala tayo sa tatay natin. I-allow natin si Almighty Father na mag-work sa buhay natin. At lagi tayong papasalamat sa Kanya, sa Kanyang kabutihan sa atin. Hindi niya madedenay ang Kanyang sarili, ni Almighty Father. Hindi niya madedenay yung Kanyang mga promise. Kaya gagawin niya ang lahat ng Kanyang, lahat gagawin ni Almighty Father para sa atin. Ayaw ni Almighty Father na kahit isa man sa atin ay may mapunta sa Hades. Nasasaktan si Almighty Father at wala siyang nakukuhang satisfaction or kasiyahan pag may napupuntang kaluluwa sa eternal damnation or sa Hades. Ang plano sa atin ng tatay natin, bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng future, protektahan tayo, alagaan tayo, in-nurture tayo, maging abundant tayo, i-bless niya tayo, i-multiply niya yung blessing sa atin. Hindi na tayo magugutom, hindi na tayo kukulangin. Sobra-sobra ang ibibigay sa atin ng tatay natin, pag-aalaga niya sa atin. Dahil yun sa pagmamahal niya sa atin. Kaya nga kahit si Jesus Christ, no, binigay niya sa atin para ma-realize natin yung kanyang pagmamahal, yung kanyang caring sa atin, na He cares for us deeply. Kaya lagi tayo magpipray at magpapasalamat sa tatay natin. Huwag natin kakalimutan, kahit ano ang ginagawa natin. Kakausapin natin yung tatay natin. Ano bang meron tayo kung bakit ganito ang ginagawa ni Almighty Father na sobrang pagmamahal at pag-aaruga? Dahil anak niya tayo. Promise niya yun sa kanyang sarili. Ayaw niyang sirain yung kanyang mga salita. Kaya gagawin niya ang mga sinabi niya.
Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Thank you, and God loves us all so much.